Simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Tanda. Energy. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:04 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana all. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. Ay mayadayad nga gabibilog nga probinsya Takran. Noche de Ronda. Mayadayad nga gabibilog nga Banwat Kalibo. Noche de Ronda. Siyempre mayadman nga gabi bagong Pilipino. Noche de Ronda. Alas 6 aton karon nga oras, siyempre salamat sa mahal nga Dios sa panibagong kay gayunan. In pahanugutan nga kita uman mag-ililiba pagi sa rundaya nga palatuntunan. Noche de Ronda. Biyernes siyempre nga edisyon ha. May 8, 2026. Ikaywa nga biyernes sa bugan it Mayo dagon 2026. Noche de Ronda. Wow sa pagkainit kong tiyempo. Noche de Ronda. May part kay nang naasaw-asawan aton nga kalbo. May part man nga basa. O may aton abi kay nang agin asikaso mga kasimanwa. Ang awat agad. Iba ro panahon sa Kalibo, iba ito sa punta. Ay Mariones aton nga rang klema ho aton nga panyempo. Anyways again, Biyernes yun kita nga edisyon mga kasimanwa ha. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Friday night katuntanan. Nanoro mga balita nga i-recap ta pagkatawaan taguman nagakaigo nga atensyon sa mga biyaheros naton. By the way, extra careful. Bangod niya ni ibaw kon mainit hay affected man somehow. Pero mga guma aton nga mga sagakyan ay inyo gali. Ano man natara akon motor malang. It's okay. There's no sugar. Pero by the way, pangabay anay, like and share. Naka-live stream kita. Simulcast sa Giyapon via Aklan Cable Channel 3, ha? Sa mga nagapamati, ag nakapamantaw or nakabasa sa post sa amon nga Facebook page man, base ko no sa pinaka-latest nga social weather station survey, katunga gid ko no ko mga Pilipino nagapati nga mga pobre sanda. Ay na ano ray? Puro lang man yan ni ayuda.
nagagirat arito sa Middle East, nagaayuda ta kita. Tapos sige man pinangutang it gobyerno. Nano baga mayad man, mahimo kita at ginatawag nga snap election. Konting tiis pa daw, mga kasimanwa. Maybe dayaman rong ginapinoy-ino, itiba naton yung mga Aklanon people. Maybe from the 2nd district and even 1st district, mga kasimanwa. Sa mga pictures nga nagagawa social media, manami rohiyom-hiyom nanda ha. Sa pagkuno, balik nga ra sa publiko ni former Congressman Ted Nonong Haresco, na ano baga anang mensahe karang nga ginapaabot hay? Imaw baga literally may plano gid or nagagarit-garit lang? Mga kasimanwa, nano man na ihando baga tiyagon mga naging kasumpong na before, particularly rong bilog nga Tibyog Aklan. Papresko no. Kung nano rumayad ron, antigo si Lord kung nano ikamayad Mutan tindit na kita mag-ilinaway. O kung mag-ilinaway sanday, gusto taman maintraman kita. Maybe iba nga mga naka-establish connection. Kung mga paigbata malangay, mag-ilibata malamang nga ni man. Ay naano bagarong rason naman nagapati kunorong katunga gid it mga Pilipino nga pobre sanda. Again, mga kasimanwa, pobre ha. Pag inambay natong pobre, Tagalog sa mahirap, pobre nga ni, ay maintindihan man sa Tagalog. Mata pobre ka. Mga kasimanwa, puraot rong pangabuhi. Mahambay baga by the way nga pobrero isa ang kapamilya kung kada gabi may lungnik, may budget para sa tungit, may amot para sa buo-buo. Diba? Depende siguro kung anong klase individual rong pangutanon kung sugot mataimaw. Sa anuman sa pagpangabuhi, ay paalin maiba nga ni nga nagapangabuhi nga daywang beses malang magkaon sa sang adlaw, ay wa mata nahakat. Di baga? Bagay si Dogit baga katon do nagturo nga dapat 3 beses kagid magkaon sang adlaw. May pruweba kita, may resibo. Kundo aton baga nga ginabasihan hay purchasing power. Kapasidad nga magbakaw iti isang kabagay bisan tag mga basic needs unahon ta. Makasarang ka magbakaw it bugas. Makasarang ka magbakaw it mga ginatawag prime commodities. Kung uwa ka kuno karon mga kasiman, well maybe nagakaon ka baga parehas it mga nakikita mo sa picture kat mga naga-star nga ron yung mga dugyot nga ginatawag. Plastic nga pinggan, plastic nga baso, sa bagay to abo. Basi kung pobre man kami. Ay. Natigayon gid naton kay ina nga ma-interview si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Altabas PNP. At least aton pinaka-latest ha. Reply tayo na mga kasimanwa kung anano gondo iswasyon nga ginatawag. May mga nakabaton ex mga kasimanwa. Sa siin niya Banwa?
Butangang palihog itinyo karon yung mga pa-shoutout sa live stream ta ha. Ay, by the way, happy fiesta anay sa daya karanga may mga fiesta again. Sa Banwat Batan may mga nagapiesta man ano. Lipat ako kung nanano nga mga barangay gon. Oh, pero sa ayun no sa Linabuan Sur sa Banga piesta gid man abi ko kahapon. Gali may mga nakita ko to kay nga mga sagakyan nga nakaparada sa guwait mga bagay sa may highway baga. Basit na matuod. Oh, happy fiesta kun piesta gid man ah. Bahay pa alinda ay Friday night at kung may mga binayli karay base kon gaban-yaban man. Buunan galore. Mga kasimanwa alinunta. May pobre man abi nga bukon yang it sa kwarta kundi sa mata baga nga mata pobre. Kuwata ma-include sa sorbero na. Alas 6:15 aton karon nya oras, standby man kita sa pinaka-latest man ha nga weather forecast from DOST Pag-asa. Apektado sa gihapon horong biyahe it mga van from Kalibo to Katiklan bangod sa Kahadlok. Presensya kuno it aton nya mga Tagalan Transportation Office. Wa man akot nakita basit sa Tulay Banda or somewhere else. Hindi tayo natin siya naman in fairness pagpunggan ko anda nga mga trabaho. Making the people of Aklan safe ha sa anda nga pagbiyahe. Siyempre kaibahan karon kung halimbawa may mga sagakyan una nga bahay biyahe lang nga biyahe. Gina-inspeksyon abi ron. Siyempre safety nga ginatawag. Iba sabon karon hay hindi gon pwede nga magbiyahe long distance. Malisod man. Hindi man pwede rason nga ipigado abi kami. Wa kami pambakal. Hay basi included ron sa mga ginsurvey nga to. Shout out ko no sa Perotso Compound. Sige, happy fiesta again sa Linabuan Sur Banga. May tawag ka raw shooting competition sa may Libas Banga mga kasimanwa. Sanday sino bagaro igto. Sanday sino nga mga lideres. Kung may mga lideres pagit. Sino nga mga pribado nga mga individual. Aghamaan igtuman si former Congressman Ted Nonong Haresco. Sige may mga direct or indirect messages mga kasimanwa sa mga post kaparayos karon ano. Banga manahay anang teritoryo to it mga Marquez. Wala na ba kog plado da gubawa dag plado? Yung akin lagi sa pagkasaba-saba yung ngirit-ngirit malat imong karon. Dati abi nagkita kami karon ni kong Ted Nonong Haresco sa nayang inaugurasyon nayang Kalibo Airport with former Yusek Tugade. Sir, ako ho yung gumagaya ng boses nyo nung ako'y nasa ikaw ito pa katos piyak no? May bayag laman ki imaw. Siyempre, speaking of Banga, shout out mayad nga gabi sa kay former Congressman Carlito Marquez sir, kay Congressman Papa Jess Marquez and the family. Mga mabuot nga pamilya inyo tanang hingabuton.
Ano stima man? Again, kabay naka-like and share gon ato yung mga kasimanwa ha. Siyempre sa ato yung mga suki certified sa 16 tanan ka barangayan ya sa Bilog Banuat Kalibo. Welcome. Sa ato naman nato yung mga pinalangga rin na sa Bilog nga Isla at Boracay. Mainland Malay, Buruanga, Naba, Sibahay, Tangalan, Makato naman siya, Malinaw, Lesol, Ibaca, Madalag, Balete, Batan, Altabasa, Washington. Again, Iri, Taton. Sa mga ginakaidawan taman niya mga kapartidusan, kaparyentihan, kaigbataan. Shout out mga kasimanwa ha. Konsid man ka mga partit, bilog nga Western Visayas. Bilog nga Region 6, bilog nga Panay Island. Bilog nga Pilipinas, syempre. Luzon, Visayas, and Mindanao. Like and share. Mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Kasi manwang akanon. Sa mga bukon pait subscriber una ha. Kompleto sa Ricardos kita mga kasimanwa. Alas 6:20 by the way ton karon nya oras. Standby sa inyong mga pa-shoutout. Hadali ang time first. Para dire-diretso mga kasimanwa si DOST Pag-asa. Weather forecaster Obet Badrina abe pamatian ta. Parte sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, May 8, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy na easterlies ang nakakaapekto sa ating bansa. Meron po tayong mga kumpulang kaulapan dito sa may bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ito po ay dala rin ng easterlies at posibleng magdala ng maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan lalo na mamayang gabi sa may bahagi nga ng Southern Palawan, maging sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm at mga lalawigan din ng Sultan Kudarat at bahagi nga rin ng Cotabato. So posible po ang mga flash floods and landslides dito sa may western section nga ng Mindanao maging sa may southern part ng Palawan, dulot po nitong mga kaulapan na dala ng easterlies. Sa iba pang bahagi nating bansa, sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at maging sa bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin generally fair weather pa rin bagamat posible yung mga localized rain showers and thunderstorms. Bagamat hindi naman natin ito inaasahang magtatagal at hindi natin inaasahang magiging malalakas. Samantala, mapapansin po natin, patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Hagupit. Huling namataan ang sentro ng bagyong Hagupit, international name niya po yan, nasa 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, taglay niya yung pinakamalakas na hangin, umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman nasa 105 kilometers per hour. Ito ay kikilos pa kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At inaasahan nga natin na papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas araw ng Sabado. Narito yung latest track na inaasahan natin magiging forecast track nitong bagyong si Hagupit. So base po dito sa ating latest na track na nilabas kaninang alas 11 ng umaga, mapapansin po natin na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas, araw ng Sabado, bandang tanghali hanggang gabi. At kapag pumasok na po ito ng PAR, ang pagiging pangalan po nito, ang kanyang local name ay Kaloy. So si Kaloy po, kung sakali man, ang magiging ikatlong bagyo nga sa ngayong taong 2026 at una sa buwan ng Mayo. Mapapansin nyo rin po, no, habang kikilos itong bagyong tatawagin nga nating Kaloy na may international name na Hagupit, posibleng humina po siya, no, by tomorrow, araw ng Lunes, posibleng maging isang tropical depression na lamang siya, araw ng Lunes. Pagdating ng Martes, mananatili siyang tropical depression at araw ng Miyerkules, posible po na ito ay isang low pressure area na lamang. Posible po, baka nagtataka kayo, nasa karagatan siya pero hindi po siya lalakas. Dahil po maliban dito sa init ng karagatan, makita din po natin isa sa maaring makaapekto dito yung tinatawag na mataas yung vertical wind shear. Ibig sabihin po nito, ito yung pag-iba ng direksyon ng hangin sa iba't ibang antas o height ng ating atmosphere. Medyo malakas po yun at dahil dun sa malakas na pagbabago ng direksyon ng hangin, ay posible po na masira yung tinatawag na structure ng bagyo. So sinasabi po natin na hindi
hindi favorable itong area na to para mabuo or lumakas itong bagyong papasok. Gayunpaman, patuloy natin itong i-monitor, bagamat makikita rin kasi natin, hindi natin ito inaasahang tatama sa kalupaan ng ating bansa, pero posibleng magdala ito ng maulap na kalangitan bandang araw ng Martes o Miyerkules dito sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas at dito sa may southern part ng Bicol. So patuloy tayong magmo-monitor dito sa papasok na bagyo sa loob ng PAR. Bukas naman, ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon araw ng Sabado, generally fair weather sa malaking bahagi po ng ating bansa, partikular na dito nga sa Luzon at patuloy na mainit na panahon yung mararanasan natin. Pero expect na rin ho natin, mas lalong mapapadalas na yung mga localized rain showers and thunderstorms, lalo't papunta na nga tayo sa panahon ng tag-ulan. Normally po, nangyayari yan mga 3rd or 4th week ng May po or mga first few weeks of June. Dulot po yan ng hanging habagat. So papunta na po tayo sa panahon na yun, kaya mas mapapadalas na yung mga localized thunderstorms. Mainit pa rin yung inaasahan nating magiging lagay ng panahon sa Lawag na sa 26 to 34 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 38 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 26 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 36 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 22 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, malaki yung posibilidad pa rin bukas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dito sa Palawan dulot ng easterlies, yung mga kaulapan na dala ng easterlies. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible din yung mga localized rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 26 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman 28 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. At bukas nga, mababawasan na rin yung inaas nating mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao, bagamat posibleng medyo maulap pa rin yung kalangitan sa may western section ng Mindanao, yung area ng Zamboanga Peninsula at Barm. Habang yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, sa bahagi ng Cagayan de Oro, nasa 25 to 33 degrees Celsius, at sa Davao, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi nating bansa, kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng ating kapuluan. Ngayon lamang, kapag meron pong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasang magiging lagay ng panahon sa mga susunod pa na araw. Dito po sa Luzon, partikular na sa Metro Manila, Baguio at Legazpi, mula Linggo hanggang Martes mananatili pa rin generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. For Metro Manila, nasa 25 to 36 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. For Baguio po, nasa 17 to 26 degrees Celsius, habang sa Legazpi, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, mapapansin po natin dito sa Tacloban, posibleng sa Martes, medyo maging maulap yung kalangitan dahil po ito yung mga panahon na medyo malapit po yung bagyo or nasa loob ng PAR, itong magiging bagyong Kaloy, kaya posibleng yung kaulapan na dala nito ay magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas, so kasako po niyan yung kasama dyan yung Tacloban, habang sa Metro Cebu at Iloilo, generally fair weather pa rin ang ating inaasang magiging lagay ng panahon, except for the usual po ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu, nasa 27 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, inaasahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa mga susunod pa na araw. For Metro Davao, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang dito sa Zamboanga City, nasa 25 to 34 degrees Celsius. So generally po, aasahan pa rin yung mga localized thunderstorms sa bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Samantala, ang ating araw ay sisikat, ay lulubog po mamayang 6:15 ng gabi, at bukas sisikat ito ganap na 5:30 ng umaga. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites,
pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Lalo po at may minomonitor nga tayo na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na bukas ito ay papasok at papangalanan nating Kaloy. Para din po updated kayo sa iba't ibang mga thunderstorm advisories, lalo mas napapadalas na po yung mga localized thunderstorms ngayon. So may makikita nyo po real-time nakamapa yung mga warnings natin dito sa pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Nakamapa po yun real-time. So bisitahin nyo po itong mga websites na ito. At live naman na nag-update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed weekend sa inyong lahat. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:29 aton nga oras. Ba si Bagyong Kaloy ha. Importante man sa aton nga pag-preparar, pagiging alerto, nagapangamuyo kita. Di ba ga? Ay pahilayo kita sa mga disaster nga ginatawag, sa mga kalamidad. Hindi ba ga, Baldwin? Hindi na natin kinangan ng mga kanyaron, mga prophecy nga ron, matabo gihapon. Importante pabatsyag ta naton sa aton yung mga isigka aklanon people lagangat maari. Paapin or kontra sa politika. Inali nga wa naton na pangamuyua. Ag may politika gyapon basi kon di karon yun kita ay nako. Ay seryoso aton nga istorya man in fairness. Standby sa mga listeners naton sa mga live streamers ha. Kasi man mataas bagay mo nga blood sugar, ikaw baga may diabetes. Ay rarong sabat sa imo nga bagatian DTX 500. Rong DTX 500 again, may tatlong ka anti-diabetic properties nga imo nga ni mga masunod. Vicin nga nagakontrolar it blood sugar, Charantin of course nga nagapanubo it glucose, ag polypeptide ni may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. Dali man lang usuyon sa uman. Rong DTX 500 sarang mabakawi sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Rependors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa tanan ng mga miyembro ng Rependor family mayad nga gabi Relo and Relo Hero family, good evening man. Ipatan naton ay no. Alas 6:31 standby sa mga pagbasa pa iba ninyo nga mga pa-shout out. Standby man sa pag-reply ta sa aton kay nga interview kay Police Lieutenant Palma Jr. at Altabas Municipal Police Station para at least habang nagabuhay nagaklaro gon mga kasimanwa nga bukot binatuod pro complain it ginaaligar man nya complainan. Ag may dugang karon nya panumdum ra aton nga Altabas PNP. When we come back mga kasimanwa, pagkatapos sila mampilang ka mga reminders pangabay, ugat-ugat ang kamuruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining apon ka-partner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3
Payo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Lang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bayo, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabaka sa mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi.
Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The Only Rice Queen of Aklan, tunay na bida sa bawat subo. Sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batsoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa palasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The Only Rice Queen of Aklan, walang kapantay sa sarap at dami. Dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Paisayon, halin sa Aklan Electric Cooperative or Akelco. Rung Aklan Electric Cooperative, hay magahiwat iti ka-43 nga Annual General Membership Assembly or AGMA sa Mayo 16, dag-on 2026. Sabado nga adlaw sa ABL Sports Complex, Estancia, Calibo, Aklan. Raya rong kahigayunan it mga pinalangga nga mga miyembro konsumidor tag-iya it Akelco nga masayuran puro mga recent developments ag nagakatabo sa tagatapan it Akelco. Ag may paabot ro anda nga mga suwestyon para sa ikamayad kung serbisyo it Akelco. Angot kara ginapangayo gid at Akelco rong suporta at mga member consumer owners sa nasambitan nga asembleya. Sa mga mag-atender, magparehistro online o mag-agto sa mismong adlaw it asembleya dagarong power bill. Ginasaligan gid ro padayon nga pagsuporta at membro konsumidor tag-iya it Akelco sa nasambitan nga asembleya. Abo gid nga salamat. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwa. Agpadayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 6:41 aton nga oras. Sa mga nagapupamati katon nga mga biyahero sa mga nakatambay sa mga terminal, no? Sige, mayad man niya bisan pa paano habang wa pa kamo it masakyan, especially sa mga nagahugat pakatiklan. Salamat sa inyong pagpupamati, ha? May mga pa-shoutout kita anay mga kasimanwa. By the way, advance nga pag shout out ag pag-congratulate man by the way sa mga mag-attender sa andang Grand Alumni Homecoming hinaagaw abaw May 9, 2026 sa mga taga ASU New Washington. Alas 6:42. Noche de Ronda. Sige, kasi Manuang Ruben Espino Guillermo, good evening kay bro Marlo Okson Swalog Selva Mayadman nga gabi.
Kay partner mas creamier. Okay, sa mga may andagali nga kwan ho, tawag kara. Reunion man. Okay. 12th Grand Reunion 2026, no? Andres Clan. Okay, sige. San o nga ni raman? Mga kasimanwa. May 17, 2026, sa sunod pagid, no? Okay, sa Cover Gym Itman of Altabas, headed by andang 2026 President Evelyn Miguel Andres Chay. Okay. Hosted by no other than Mr. Ian P. Andres and Jun J. P. Andres. Yan ang tiradada. Salamat gid sa pagpa-shout out. Ay, syempre, dagagon man karon ng mga miyembro man Flores family, Zata Lerdon. Sa mga members man daya karang Benedicto Bidasto family, Di Jose family. Sa mga taga neighboring barangay man Itlupo. Shout out man sa mga members daya karang sa Gyapon Flores family man ha. Blackyo family, Di Juan, Vicente family, Macario family, good evening. Laurente family sa Tibiao Altabas, good evening man. Kay bro Joe Mulasen family, Alejandro family, Marcelo Dalida clan, Gomez family, mayadman niya gabi, Agdalmasio family, basi minalipatan kita. Katuiran family, syempre. Ag sa mga miyembro man Review family. Alas 6:45. Okay, kainangan ni again na katsansa kita, no, nga maka one-on-one bisan sa matag-od nga oras, no. We were informed by the way ha, abo it mga latest nga mga meetings so ato ni mga kapulisan, no? Sa bilog nga probinsya Takan ag may mga programa nga mga bag-o. Kung nakikita ninyo nakaka-like and share kamo sa mga post at mga nagakasari-sari nga mga municipal police stations naton sa probinsya Takan, kita ninyo ron may mga nasa 20 seconder nga video kung sa siin may badi-badi, no? Daywang kapulis nga nagalibot-libot, mga kasimanwa, no? Sa aton yung mga pumuguyo, pangabay man, like and share man doon na karon yung mga post, no, for awareness. Butang bagon, ina permero presensya aton yung mga pulis. Bisan sa matag-od nga oras, kay man sayod man naton, ako untag sa indi. Sagkari malang aton yung mga pulis. Pero syempre, nagatibay man doon ang pagsalig man sa community, kung batyag nanda nga abihay, ina man gali ka, mubuko niyang itsinghan nga, iya kami para kinyo. Di ba ga? Ay paalin tayo community ay what aga response. What ang nagasabat, what ang nagabulig. Mga kasimanwa. Anda pa ko namat niya bulahon, abin yung bulahon yung mga pulis ka. Ang bago ninyo nga, ginhold up ako, sir! Di ba ga? Just a waste of time and resources sa mga nagapakuno-kuno. Aton karawa na ilaan, siyempre haron yung dayon nga ni. Ga-reflect sa aton nga community kung may mga magpinadapo taon na report. With all due respect, sige lang, ay may mga kahigayunan nga minatuod man-ana rong request for police assistance, no? Bisan sa mga binayli, mga kasimanwa, hindi tayo dapat nga mag-joke-joke. May sagabton man kamukha, medyang kung mapasinsya aton ng mga pulis. Ro iba, hindi pa makauli sanda nga mga pamilya. No? Pressure pa sa kaabo-abo nga mga tawag ka raw, compliances. Tapos ay namatwa pahagos itugog. Abi nyugang ha, sa minatuod. Nung gay ka mo it-score una. Bukod na tama ron niya mag-ubra kita at eksena mga kasimanwa. Na haron yan ano baga by the way, no? Rong latest nga investigation, no, mga kasimanwa,
may gid si Sir Palma, in fairness, no? He chooses his words carefully. Although may mga off the record ana nga mga istorya gali, mga kasimanwa, sa mina pilang ka mga media people nga nag-agto man dito to include man kita, no, mga kasimanwa. Pero sige yang ibase at naton sa andaman nga investigation, mga kasimanwa, wa matarabo ko matatbot ang bagon nga ginapakahuyan si ma'am, no? Kung mahuyan gid man, anyot anang saga. Kung nahuyan pamilya, ay anyong saga. Hindi ta pwede nga i-blame rong community, hindi pwede nga i-blame rong mga netizen sa social media, hindi man pwede nga i-blame ro ato ni mga kapulisan. Hindi na nyo with no much ato mga kasimanwa, alas 6:48, standby replay naton ha. O daya again sa mga nagapamati kato nagasalig it mga balita sa radyo 107.7 Energy FM Kalibo, mga kasimanwa. Replay naton para sa inyong benepisyo ha. Alas 6:48 again mga kasimanwa, standby. Noche de Ronda. Okay. Mga kasimanwa, sa office aton nga Hepit Altabas PNP, no, si Sir Abelardo Palma Jr. Mangayo kita update sa kung ano pagid ang latest, sa possibly pinaka-latest pagid sa andang investigation sa isang kanegosyante nga naga-claim nga imawhay gin-kidnap / gin-hold up pagid. Apan review sir sa mga CCTVs, no, anano ang naging resulta so far? Sir Malbert, kasimanwang Malbert, good morning sa imo. Kag sa imo mga listeners, kag viewers sa imong program. As an update sini kasamang kasimanwang Malbert, sa aton effort sa pagdugang backtrack sa mga CCTV footages, purposely nga maka-support sa allegations ang aton alleged victim. Nakakuha kita sa footage nga kung sa diin nagapakita nga ang aton biktima nagsakay sa bus from Katiklan going somewhere diri sa pakadto diri sa area sang Altabas. Gin-support sang statement sang konduktor sa amo man ina nga bus nga really sa iya madumduman nagsakay magid ang ina nga biktima kag nagpanaog somewhere in Altabas. However, as per his recollection, hindi niya ma-specify kung what particular place diri sa Altabas, tungod nga accordingly madamo man sang mga pasahero nga nagasaka panaog. In short, madamo man sang iya ginakater nga pasahero. That is why hindi niya ma-certain kung what particular place diri sa Altabas nagpanaog. Plus naka-interview man kita sa isa ka vendor nga nag-testify sa aton nga really on that the same day nakita man niya ang amona nga alleged nga victim nga nagsakay dira mismo sa bus stop, posible nga nagpanaog and then nag-transfer sa isa ka bus going Iloilo nga area. Okay. So sa sinisar nga mga testimonya, ano ang aton nga konklusyon? Hambal na ayan din man kita nga hindi tuod nga sa tricycle siya nagsakay? So far sir, sa aton ginauyatan nga mga footages, mga ebidensya, nagasalungat ini sa aligasyon sa aton nga biktima. Kag so far premature pa naman nga mag-conclude kita subong. Tungod nga ongoing ang aton nga effort sa backtracking. Ginatunguhaan gid naton nga matapos ang ining aton nga effort sa pag-backtrack sa sining CCTV footages. Apan conduct sa amo nga mga investigation further kag testimonya sa mga ining vendor kag sa part sang bus nga ginasakyan niya sir, may ginpakita kita nga picture sa ila para nga mas ma-recall nila ang alleged complainant nga. Yes sir, before pa naman according gani sa ila, before pa kami
pakita sa ila sang picture, nakita naman nila kay siyempre nag-circulate na sa social media. Oo, nag-viral na. So wala na gani, hindi na kinahanglan gani nga ginpaki wala according gani sa ila no need na nga ipakita. Okay. Tungod nga nakita naman nila. That is why nga nagwa sila kag nag-testify. Nag-cooperate sa aton investigation. Oo. Sir, paano ni may information nga allegedly ang ining alleged man yung complainant hindi na interesado nga mag-porso sa kung ano man yung kaso, hindi na siya somehow cooperative sa inyong part, anong inyong disposisyon? Bali sir, amo ina gani nga mag-ano man kita ka-convince, mag-ano man kita ka pinangita sang iban pa nga ebidensya kung ang aton alleged victim hindi man interesado magpurso, mag-file sa aton nga ginatudlo sa aton investigation, so maging useless ang tanan. Okay. Nonetheless, sir, by the way, sa inyong gidya nga effort nga himo, pati man ang matawag ta abi makabig ta nga damage has been done, ika nga, may gusto kita nga paabot sa ato ng mga kasimanwa, even sa mga negosyante abi dira, no, nga base mag-ilog, magtulad sa sining klase sang sistema, although ay pagidman naton gina-conclude niya iya lang kay man ongoing pagid sa gihapon naton ng investigation, sir. Yes sir, thank you kid sir sa time nga ginhatag mo sa akon. In fairness naman sir sa aton nga alleged victim, if in case nga mapamatud-an naton nga ang tanan is obra-obra lang nga istorya, gina-encourage naton ang iban nga mga negosyante nga may pareho sini nga negosyo nga kung pwede nga kung nga hindi na maghimo sang mga amo sini nga mga senaryo para nga hindi na madagtaan pa ang record sang isa ka peaceful nga lugar, sa isa ka peaceful nga probinsya. At hindi na maapektuhan ang turismo kag negosyo sa amo na nga particular nga lugar. Sir Palma, thank you so much gin sa liwat sa oras sa gintaon nyo kamon sa Energy FM Kalibo. And syempre, salamat man sa Altabas PNP. Sir, thank you very much sa imo sir. Kag salamat liwat sa imo mga pumuloy, mga viewers kag listeners. Noche de Ronda. Alright, alas 6:56 yun naton karon nga oras sa kinato nabatian. Si Police Lieutenant Abelardo Pasino Palma Jr. aton nga hepit Altabas PNP. Reply naton nun kay naay kay man na abutan pa naton imaw, no. Depende na lang depende na lang man sa aton yung mga listeners, mga followers nga nakapamati sa replay. Pwede mo ninyo actually i-revisit, no? Kung ano ro inyong gusto pang aklarohon. Actually tag-od lang man yan ito, no? Kay man wala man yan kita naila bagang bukon kita itkuan wa kita mga intensyon nga iskandaluhon. Kung doyon man aron naging epekto, well, bukod niya man na yang doyon nga angguluro aton nga gusto nga ipakita man, no. It will also serve again reminder sa aton nga mga pumuguyo, no, nga ro pag report sa aton nga mga kapulisan dapat binatuod, mga kasimanwa. Anda karon nga kabuhi abi nyo hay, in fairness, mga kasimanwa, andang effort, no, rupag pugaw ag pagbugtaw temprano, no, para nga maresolbaro isa kang kabagay. Hindi tinato na bisan na pagdagahigon sa kun anano mat ang mga Mariusip naman, no. Dali ang dasog punan taron mga nangan mga kasimano. For the meantime, alas 6:57. Standby sa evening draw 8 PC sa Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw.
Please be reminded that every day we have two chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. There's so far 7 p.m. there is only for the province of Aklan. For those who have just tuned in, I would like to inform you that we have just conducted a series of activities for our major prospects. And now we are ready for the actual draw. Maybe as our AEC representative to the official code signal, nabigyan na po tayo ng budget. Aklan! Let's make this small town lottery. Time ready for our first winning number. Número 6. Time ready for our second winning number. Número 24. Our official winning numbers for our 7 p.m. round this Friday, May 8, 2026, are ball numbers 6 and 24 in exact order. Número 6 at 24. Congratulations. Aga in punto alas 7 aton karon nya oras. Wag gid ka. Kaya gayo among nga numero ah. Oh, sige lang ah. Tungkol man iba ka to ay no. Oh, anyways, there you go mga kasimanuag ato na batian rong evening draw 8 PC sa Small Town Lottery Aklan. Pakarang nga gabi again it Biyernes May 8, 2026. Sa benepisyo as usual itaton ng mga tag pagamati nga wa makahingabot, wa makapamati. Ag naulihi sa pagmonitor mga kasimanwa ko nasambitan nga evening draw. Don't worry, we will do the recap. Again, hayraro mga winning numbers, especially sa mga nagalista ha. Sa mga tawag karaho, kabo. Kabo tawag ko, no? Ano mga nagakwan, nagapataya. Good evening man kinyo rin na by the way ha. Again, hararo mga winning numbers mga kasimanwa. 6 ag 24 6 and 24 in exact order. 6 ag 24 sa tama nga pagpasunod. Aton katon sa gihapon ni Great Lion Gaming Ventures Incorporated Rosolo nga lehitimong partner it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga naghingabot gid para sa evening draw. Unfortunately and sadly, wa magdaog, napierde na paslawan. Naghoy-hoy rong abaga, ag literal nga nagsunggod. Better luck next time ah. Ay kung may nagdaog o di paldo, congratulations! Yahoo! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:02 aton nga oras kasi manwa mataas bagaro imo nga blood sugar. Ikaw baga may diabetes, alerto ha. Ay rarong sabat sa imo karon nga bagatian, DTX 500. Rong DTX 500 mga kasimanwa may tatlong ka anti-diabetic properties nga mara mga masunod. Charantin nga nagapanubot glucose, vicin nga nagakontrolar it blood sugar, ag polypeptide nga may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center sa Refendor Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
Relator family mayad nga gabi, thank you so much ha. Malapad family, Magalit family, good evening. Mabulay family mayad man nga gabi, thank you so much gid. May mga nagakukablit ay. Yan ang tiradada, no? Yan na ginakablit kita ko na matuwa, mungkin kami ginapa-shoutout. Matawahay nga gabi kay Kagawad Michael Villanueva Sulina. Alas 7:03 aton karon nya oras. Again, kabay pang in fairness, hindi matabo. Para ito kung reminder man to kay na Sir Palma, no, mga kasimanwa, daton nga Altabas PNP. Mga uay para sa imahin it aton nga community, aton nga banwa, aton nga probinsya. Agbukon it sabat sa kun anano nga mga halimbawa abi man may mga naga basko gro pagpati ko iba nga kwarta mga kasimanwa na dispal ko. Hopefully mabuligan. Hopefully mabuligan. Mga kasimanwa, pero hay bukon it garantiya baga nga mag-create ana it drama. No. Ay ara nga ni together with the PNP kita sa community sa somehow nagabuligan man. Diba? Nakakabenepisyo at the same time sa pag tao it assurance sa peace and order situation sa aton nga mga banwa, and then relasyon pagi sa ginatawag nga police community relations mga kasimanway una, no, ay kung amatay sa mga makarayang bagay, mga personal nga mga problema, no, nadadamay man bulok aron baga hindi it manami sa image sa aton nga community, no, kabay pa ha, and kabay nga hasta na lang gid di karon man makatutok man do aton nga Altabas PNP kay bahan man do malay PNP makato entangalan PNP nga nag tao kara it nagakaigo nga atensyon, bukod at magumuron orang abihan bago mo tamin may kidnapper tayo sa probinsya takan kasi ma-discourage iba naton yung mga possible investors, no, mga San Miguel kung daan ambay sanda nga ba ganyan pa lang nangyayari dyan sa Aklan, o di na namin ituloy yung Katiklan Boracay Bridge. Di ba? Anyways, brighter side of the story, no? Sa ongoing matana again, kataog yapot liwe ng Tabas PNP, ongoing. Sige lang pero gapati man kitang the soonest time possible malipatan man da, no? Ag hindi un mauman, okay? Hindi un mauman, maka-move on man ro mga kunsin o pagid nga mga possible involved sa daya kara nga makabig naton somehow iskandaloso nga balita. Alas 7:06 aton karon nga oras. Sige, balik doon tabi na yang karang balita man ita social weather station, no, mga kasiman kun anano kun minatuod gid man bagayhan nga nagkandak sa night survey, no, agmonot abo ay katunga gid kuno ko mga Pilipino rong tawag kara nagkuan bagaho gapati nga mga pobre sanda, pobre kita. Again, waga pagarehos sa aton nga interpretation sa mga tinaga nga ra, no, mga kasimanway. Kung halimbawa basihan mo pilang beses makakaon ro isang kapamilya, ay makaron abi may mga naga-diet, may mga naga-observe ito at makatawag kara, may mga health conscious, mga nutritionist, mga kasimanwa, no? Survive ag healthy apisar nga wa tabaga nang kasunod sa I don't know again kung anyong nga standard nga dapat gid abi manahay pamahaw ilabas ihapon, no? Diba ga ro ibahay wa unya ni man gaihapon, ako to be honest wa man yan ako nagaihapon, wa man. Mga kasimanwa,
So hindi man hambal nga garantiya nga kesyo. Twice a day kayang magkaon ay mahirap ikaw. Sa ano baga? No. Is it sa purchasing power? Maybe. Mga kasimanwa. Kung basihan ta lang man, again, puro pag-star sa mga urban areas, no, sa mga squatters area, with all due respect, hindi man garantiya nga kisyo sa squatter kahay pobre ikaw. Pobre ka, di po flat screen ng TV. May mga pa-bluetooth, nakakasabay man baga, no? Mga kasimanwa sa kung anong trending sa pagpangabuhi. Maybe kung di ka na natin ibase abi man sa income. Ay ito pong tanap ako kung minatuod man nga gindeklarar. Ay hindi man tanan nga nagapangimpleyo hay mas nakakaangat sa pangabuhi sa iba nato ng mga igmanghod. Oo. Panday man na si tatay pero hay nagakita ta imaw 750 sa sang adlaw. Si angkol nga asawa ni auntie, mga kasimanwa, sige lang bro kung ang agang, no? Mga kasimanwa ay labor imaw sa construction. Or pintor imaw. 750 anang adlaw. Daog mo pa kung amat dong mga regular nga nagapanginpleyo sa bisan sa gobyerno nga ni. Dayon sa gobyerno kung amat bangod man sa politika, hasta kag di karong magugang ka, kaswal nga wat pag regular. Mga kasimanwa. Pero ano rayon kung may mga makarayang survey? Ano purpose kara? Is it to remind us nga kita nga mga Pilipino hay mientras tanto hay pobre pigado? Mga kasimanwa, waong kita iba pa nga ideya. Dumdumon ta lang survive kita nga mga Pilipino kaabuan katon, especially sa panahon ni pandemic, COVID-19 dumduman ta. Gumawa gali ro mga abilidad sa pagiging online seller kon. Fake news by the way wa iti ka panupod nga aircon. Pinaumang ko nura yung purpose beneficiaries free aircon edited ko nura. From the government mga kasimanwa ay Ginoo kapatawara lang kita. Pabulaanan, deny, counter at Department of Social Welfare and Development or DSWD nagaptang nga AI generated photos. Ay, doyon taro literal nga pang content purposes also bukod only okay, nagapakita nga nagapanupod kuno sanday air conditioning unit sa mga beneficiaryos it purpose Mariones de Garapones peke or bukon katon niya mga Pilipino kagabanan ginasakyan na lang man. And with that, careful kita mga kasimanwa basi mabiktima kita. Bangod sa abilidad marnyara or mentality nga agpagpati nga yes, madali nating utuin ng mga Pilipino kasi lahat na lang ng bagay, especially sa SOCMED na tinatawag, sinasakyan. We will use them sa ating mga personal na agenda. Alas 7:12 at ang karon niya oras mga kasimanon, standby manumbalik kita sa pinaling kaporasyon pagkatapos kilaman pilang ka mga reminders pangabay. Ugat ang kaburunan. Noche de Ronda D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis Vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. Unitap Kalibo.
is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga Si kababayan. Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Mabaka sa mga butika. Workforce Career Institute. Workforce Career Institute offers graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Is now with strategic partnership with the University of Makati, a CHED accredited institution widely recognized as a trailblazer in the field of education. Workforce Career Institute and University of Makati strategic partnership is established to
deliver holistic, practical, and high-quality education. Workforce Career Institute is now ready to officially welcome individuals who are ready to upskill, upgrade, and reskill. For initial screening of your admission requirements, please submit clear-colored scanned copies at admissions@workforce-institute.com. For further details, you may call 0917-155-3325 or telephone number 500-0526, local 036. Refer a friend and be rewarded. Workforce Career Institute. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwag. Padayon ka mga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 7:18 naton karon nga oras ha. Sa mga nabili niya minuto si aton nga nga pag ililima kasimanwang Aldes Bautista Gaspar de la Vega. Mayad man niya gabi ha. Kasimanwang Angeline Candelario family mayad niya gabi. Si kasimanwang Gina Marcelino Luciano ba to, thank you good evening man. Sa mga nag-like and share, thank you so much. Kasi manwa, by the way, nahadlo ka man baga matapnan uman, itsugagop. Bulutong tubig or chicken pox nga ginatawag dahil sa anak karangadagang komplikasyon, particularly rong tikos nga ginatawag. Hindi maghadlo ka, relax. Mag D3 Bio, panubuon, roviral, ag bacterial load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para infection maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Kukuyabos yun natin yung oras man mga kasimanwa ha. Pero before kita takop, bantayan man do iba pa nga mga balita, developments, updates, especially sa dayang karangagin na tutukan man natin nga aksidente ko nagligad nga hapon sa may diversion road Itleso kabay pa ha nga may manami nga plano pero aton nga mga natungdan para nga kon hindi gid man maiwasan na mabawas-bawasan man pero aksidente nga nagakatabo bisan na ano abihay in broad daylight ha may mga nagaka-aksidente ana ano kugang pa di karon signage munot baho nga signage ributang dapat ano pa ka haba nga road strips ributang Yusip na mga kakatagtaro ato ni Alas 7:21 ginakasubo kugid mga kasimanwa di karon na lang kita nayasta ato nya pagililibagan sa Biyernes nga edisyon nga itaton nga pala tuntunan. Kabay siyempre man sa gihapon nga naging mapuslanon. Katon tanan rong aton nga pagililiba. Before kita magtakop ay man ko maabo-abo no mga kasimanwa. Ay raan na rong importante naton ng mga energy public service announcement. Energy exclusive. Oh sorry, hamat na to taro sumugod. Okay, sige. Pitik na imaway. Energy Public Service. Energy Public Service. Sige. Mga kasimanwa sa tanan nga mga amigo, amiga, kaigbataan, ni kasimanwang Allen Mijares Reyes nga nagtaliwan sa piyak kinabuhi April 20, 2026 sa edad nga 48 anyos, nakahaya sa nga panimagay sa kaano kalibo no. Aghin agagon it hapon pero schedule it gubong pagamisahan anay syempre alauna it hapon sa St. Jude Tadeus Church agigahatod sa nang ulihing kapahawayan sa Medalla Milagrosa Cemetery Gapaysayod ana nga bilog nga pamilya. Energy Public Service. Energy Public Service. Kama naman sa tanan niya mga kaigbataan, kakilaga, amigo, amiga, kaigbataan, magayo man o magapit ni kasi manwang Odilon or Odi Tihada Tana. Kanagditaliwan man sa piya kinabuhi April 29
sa edad nga 73 years old. Nakahaya sa Tana Residence ya sa Banwat Kalibo mga kasimano. Schedule it gubong sa pag-abuton yun nga nga Lunes, no? May 11, 2026. Pagkamisahan anay alas 3 sa hapon sa St. John the Baptist Cathedral mga kasimano. Igatod sa ng uling kapahawayan sa Kalibo Municipal Cemetery mga kasimano. War nagapaysayod anang bilog man nga pamilya. Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, may iba pa yata di karapagid nga mga nabilin, no? Nga mga public service announcements mga kasimanwa. Okay. Sige, hinaaga man daya nga ni galiho, no? Mga kasimanwa ha. May 9. Sige, sa tanan man yung mga amigo, amiga, kaigbataan, kakilangan ni kasimanwang Debbie, Banat, Baktong, nga nagtaliwan man sa piyak nga kinabuhi kung April 30 sa edad nga 67 years old sa 193 Barangay Bakhausor Kalibo ro Bidjel mga kasimanwa. Hinagagon it hapon ro schedule man it gubong May 9, 2026 pag misahan anay alas 2 sa hapon, no? Again alas 2 sa hapon sa Medalya Medalya Milagrosa Chapel. Agwago igaton sa nang uling kapahawayan man sa Medalya Milagrosa Cemetery mga kasimanwar. Nagapaysayod kasimanwang Maria Belia V. Baktong and children. Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, sa Martes mata. Okay, sige, sa tanan yung mga nakakilaga, amigo, amiga, kagbataan ni Danilo Sarabia Villanueva, mga kasimanwa, no? Nagtaliwan sa piyak kinabuhi. Okay, May 2, 2026, 70 years old yun imaw. May viewing service pa ha. So atensyon sa mga naila magtanaw, no? Ang viewing service 143 Sampaguita Road, Andagaw, Kaliboro. Address mga kasimanwarong schedule it service May 12 adlaw it Martes, no? Pag misahan alas 12 tapon sa St. Jude Tadeus Parish Church. May graveside service. Okay, sige, sa Municipal Cemetery Andagaw, Kalibo, Aklan, no? Family and friends are invited to join the remembering his life and celebrating the hope with Christ mga kasimanwa. Sige, sino karon nagapaysayod o ana nga bilog nga pamilya mga kasimanwa. Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, sa Mayo 23 pa man, sige. Sa tanan ng mga amigo, amiga, kakilagan ni kasimanwang Welma Tihada Kalinaw, nga nagtaliwan man sa piyak kinabuhi sa edad nga 79 years old, no? April 30 gali ra nagtaliwan, sige. Rong Memorial Vigil sa poblasyon Makato, sa andang residensya siguro nakabutang. Sabado, May 23 pa man 2026, rong schedule it gubong sa or bago igatod sa nang uling kapahawayan pagamisahan anay alas 3 sa hapon sa Parish of the Holy Child Jesus Poblasyon Makato, Aklan. Rong gapaysayod kasi manwang Darlene Joy Kalinaw malunay anang unga. Energy Public Service. Energy Public Service. Alas 7:26 sa tanan nato ni mga pangga, mga darling, mga sweetheart niya, always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. Di kita makalipat magpangamuyo ag magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato naton ag pagabatunon pahalin sa mahal nga Dios. Kabay agad ng mga blessings nga magaturo gid katon maghambol sa aton mga tagipusoon nya maging blessing kita sa iba. Aton nga partner technical kasi manwang Marlo Saraspe sa overall supervision. Amon nga CEO, Wakan Chief Executive Officer kasi manuang Apple Saraspe III. Para sa patasag, may puso ni magpanerbisyo publiko. Nagyapon ako rin yung The Good Vibes Man kasi manuang Malbert Daliday, number 107.7 Energy FM Kalibo kasi manuang ko palangga. Ko! Noche de Ronda.